evening everyone here and to those joining us on Zoom. I pray that everyone is safe no matter what is happening around the world. We thank God because He is with us and His presence never leave us. Amen? Amen. So the Bible reminds us in Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you." So tonight, we will stand on that promise. Amen? Without further ado, let me introduce to you the vessel of God's Word tonight, a humble servant of God and one of our church pastor, Pastor Romel. You can send thumbs up or okay if you hear my voice. Then I'm going to start the word of God for tonight. Praise the Lord. So welcome po sa ating midweek. So this is the first week of the month of March. And we know our theme for tonight is, for the whole month is about, this week is about the family matters or God's original plan. So, before I'm going to start, actually, I know some of you, maybe you heard my voice. It's been I'm suffering for the last 3 weeks na wala po akong boses. So praise God kasi hindi po i-allow ni Lord na mawalan ako ng boses ngayon. Otherwise, wala akong magpipreach. Glory to God. So ang ating team po for the first week of the month is about family matters, the original design. God's original design. And I would like to share with you tonight the title of my message is about family, of course, a happy family for God. And they have three Bible verse po dun sa ating team, which is makikita po natin sa Genesis chapter 2 verse 18-24. And the secondly is Acts 16:31, and the third is Joshua chapter 24. I think po that was verse 3 to 5 because it was mentioned in the sheet is verse 35. We don't have verse 35 po in the Joshua 30 chapter 24. So I use Acts 6:31 before we start. So I'm going to share with you this Acts 6:31 said. They replied, "Believe in the Lord, and Jesus will save you and your households." So I encourage everyone, let us pray before we start. Hallelujah. Our heavenly, gracious, and a good Father, thank you for the special time that you gathered us tonight, O Lord. As we come before you, Lord, we submit everything unto you, Lord. Cleanse our heart and mind for all unrighteous things, O God. And we are grateful for the people here, which our brothers and sisters who choose to be in your presence, O God, sitting to our Zoom platforms, O God, as your scripture said, O God, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, for this opportunity na hindi mo hinayaan, Panginoon, na mawala ang aming midweek service despite of our situation right now, O Lord. We know, O God, that your presence is with us tonight, O God. Guide us, O Lord, with joyful hearts, O God, in the spirit of thanksgiving. We ask you to bless this service, O God. Let our heart receive the blessing from your words bountifully, Lord. Let our mind, ears, and heart ready to hear your words tonight. This all we ask in prayer in the name of your Son, Jesus Christ. And everybody said, Amen. Handa na po ba ang lahat makinig ng salita ng Panginoon? Pwede naman po siguro akong magsalita ng purong Tagalog. Amen? Glory to God. While I'm preparing this message, actually, I'm so excited. Kumbaga, yung excitement ko is doble-doble. Kaya nung nalaman ko na Zoom lang tayo, parang sabi ko, parang malilesen yung power na ibibigay sa akin ni Lord. Kasi gusto ko kasi iba yung preaching ng physical, di ba? Talagang yung presensya ng Lord andon. But of course, God is give us a way, even in the Zoom, na hindi po mawala yung ating fellowship. Amen? Praise the Lord po. So while preparing my message, apart from the key verse that was taken from our team, God also gave me awards. It was from the Psalms 127. Allow me to read po. Actually, meron po akong PowerPoint dyan, pero isang page lang siya. Pero wala po itong verse na to. If you want to take note, you can take note po in Psalms 127. The Bible said, "Unless the Lord build the house, the builder labor in vain.
Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For he grants sleep to those he loves. Children are heritage from the Lord, offspring of reward from him. Like arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put in shame when they contend with their opponents in courts. So I would like to share with you the title of my message tonight is about a happy family of God. So hindi na po ako lalayo and kumbaga doon po muna tayo sa basic. Kasi if we talk about family, I know and I do believe everyone is kumbaga makaka-relate. Kasi hindi we cannot say na ang bawat isa po sa atin ay walang pamilya. May pamilya po tayo, amen? Sino ba yung walang pamilya ditong lumaki? So we can say na lahat po tayo galing po tayo sa pamilya, amen? So what I can say, sa pundasyon po muna tayo, be a happy family of God. I believe po mga kapatid na sa isang typical na tao o yung sinasabing may katanungang pag-iisip, hindi niya mag-iisip na masama about to their family. Kumbaga, talagang papangarapin natin na magkaroon ng masayang pamilya mula pa nung ikaw ay bata. Amen? Dumating ka doon sa sapat na gulang. May iba nga po, hindi lang sa sapat na gulang, sobrang gulang na, di ba? Na bago ka pa mag-asawa, di po ba madalas pong pag-uusapan, sabi, kapatid, ikaw naman ay nasa sapat na gulang na, pwede ka na mag-asawa. Sino ba yung mga nasa sapat na gulang na dyan? Ang dami pong mga nakaupo dyan sa place ni Kuya Ando, kaya dyan po ako natitingin. Yung iba naman, sabi dyan, kapatid, ikaw naman ay nasa tamang gulang na. Bakit hindi ka pa mag-asawa? Sabi, di ba? So, pwede ding sabihin na, kapatid, ikaw naman ay nasa sobrang gulang na, ikaw ay mag-asawa na. Di ba? So, sabi dyan, so yung nagsimula sa tamang gulang, tapat na gulang, nagkakaroon din mo pala ng sobrang gulang. Amen? So, hindi po yung sobrang gulang na puso, ha? So, ngayon po, ito po yung pinopoint natin. It's yung dream natin. Lahat tayo, ang dreams natin is magkaroon po ng masayang pamilya. I know everyone agrees on that. Kung pag-uusapan yung desire, I believe everyone here desire to have a happy family. Amen? Now, ito po yung dreams and desire na to. Kailangan maging determinado ka. We need to determine, of course, to God. Lord, I believe in you na ang aming pamilya ay magiging masaya. Pamilya sa tulong at patubay mo, you can help and guidance. Give your guidance, O God, na maging masaya yung aming pamilya. So let us dream, desire, and be determined na ang ating pamilya ay maging masaya. Of course, sa Panginoon. Amen? What we read from the Bible is not on our hands. Sabi nga dun sa Bible na binasa, sa verse na binasa ko na, is not from your hand. Sabi doon, unless the Lord build the house. You cannot do it apart from God. You cannot do it away from God. Hindi po pwedeng ang pamilya ay maging masaya, pamilyang kapag wala ang Diyos. Hindi pwedeng hindi ang Diyos ang gagawa. Hindi pwedeng wala ang Diyos. Kaya sa pasimula, kailangan andyan ang Diyos. Everything will start to God. It start with God. Amen? Sa mga binata, unahin natin sa mga binata. Marami po bang mga binata dyan? O kahit na sa mga dalaga. Especially, napakarami po nating young people. Sabi nga, kung maghahanap, I would like to tell you na paninimula pa lamang na madidetermine mo na kung magiging masayang pamilya. At kung sa pasimula pa lamang ay lihis ka na, ligaw ka na yung manliligaw mo, instead na manliligaw, mangliligaw pala. Di ba? Minsan po kasi, dati may naalala ko, may nag-approach po sa akin, sabi, Kuya Romel, may nanliligaw po sa akin. Hindi ko na po
sabihin sa inyo yung pangalan, pero taga-Gia po yun. Alam niyo po ang sagot ko? Okay lang na may manligaw sa'yo. Basta wag lang mangliligaw. Di ba? Dalawa po yun eh. Nagigets niyo po ba? Pero ang iingatan mo, yung mangliligaw. Amen? Tama naman. Yung manliligaw, ito yung tipong susuyuin ka, talagang gagawin lahat, mag-e-effort, especially dadalhin ka sa Diyos. Eh yung mangliligaw naman, matapos kang mapasagot, eh ilalayo ka na sa Diyos. Sabi nga, believer, kung tawagin, ang dami niyan, di ba? Young people. Amen. Sa ganyan nangyari, nasa ministry, naglilingkod. Pero nung maligawan na, asaan na? Wala na, naligaw. Bakit? Kasi may nanligaw. Nakaka-relate ba? Kaya siguraduhin nyo mga young people, ganun man sa mga lalaki, kung manliligaw ka, talagang ipagdasal mo yung perfect match. Meaning, a God-fearing woman para po sa perfect man. Hallelujah! Take note na, word perfect is not kind of matured all aspect of his life. Hindi lang sa physical matured, hindi lang sa age matured, hindi lang sa isip matured, but in his spiritual life matured. Sabi nga, Mark the perfect man. Sabi, wala po kayong makikitang perfect, pero makakakita kayo ng matitinong Kristiyano. Amen ba? Kung ikaw, Kristiyanong may maturity, ang hahanapin mo, eh, hindi lang po sa ganda o pogi. Sabihin nyo naman, eh, bakit ikaw, Kuya Romel, meron kang magandang asawa? Sino po nakakita sa asawa ko? Eh, yun po yung sinasawag na natsempuhan ko lang po. Pero ang basis ko doon, hindi ko siya niligawan dahil maganda siya. Kumbaga, hindi ko siya niligawan. Kasi naging, to be honest po, share lang po ito additionally. So big challenge sa akin at hindi po siya nagkakaroon ng boyfriend. Kumbaga, talagang na-challenge ako. Kumbaga, ako po yung first boyfriend po ng misis ko. So praise the Lord na talaga pong siya yung binigay sa akin ni Lord. Hindi ako mananampalataya po nun, pero dahil po sa kanya, ginamit na instrument na kilala po ang Panginoon. Kaya masasabi ko na ako yung niligawan ni Mrs. Bakit? Kasi niligawan niya ako para mapalapit ako sa Panginoon. Di ba? Yun yung magandang manliligaw. Siyempre, mapalapit sa Diyos na ikaw ba naman kasi nahanap, kumbaga ikaw, lahi nahanap mo lang, spiritual lang. Eh, hindi mo alam na mayroon ding spiritual na maganda, di ba? Mayroon ding spiritual na pogi. Kaya kayo po, mamili po kayo mga young people, yung spiritual o maganda lang. Pero alam niyo po, wala namang pangit, sabi nga, sa tingin ng taong nagmamahal. Wow, Max. Yung importante po doon, yung pagmamahal, di ba? So, introduction pa lang po yun, ha? So, glory to God. As we talk about happy family of God, I would like to share to you the three keys to have a family of God. Number one, let the Lord build our family. Ulitin nga po natin. Let the Lord build our family. Ang binibigyan po natin ng emphasis yan is acknowledge the power of God. Ngayon, napag-uusapan naman natin tungkol dyan sa family. Usapang kasal naman tayo. Alam ko po, marami pong binata at dalaga pa rito, pero I do pero believe majority po rito is kasal na. Tinitingnan ko po kung sino po yung mga naka-online. Usapang kasal ang pag-uusapan natin. We all know God is invented, initiated, and instituted the marriage. Kaya po dapat po, bago magpakasal, ay maintindihan po natin. Di ba? Kasi talagang tayo, lalo na yung mga hindi Kristiyano, nagpakasal lang tayo ng bigla-bigla, di ba? May joke nga po sa word na kasal eh. Ang sabi po, kasal, di ba? K-A-S-A-L. Pag ang kasal do po negatibo,
hindi po nag-work out, nangyari po dyan sa kasal, magiging sakal. Tama ba? Bakit po pag ang mag-asawa nag-aaway, parang askal na yan? No? Kaya ang gustong gawin nila, mag-aklas na lang. Di ba? So kaya ang ginagawang solusyon, alas. Alas na tayo, kalas. So, tingnan nyo, lahat po yung galing po yung sa word na kasal. Kaya ang mundo nakikiayon di ba? Madaming kasabihan na pag ikakasal ka, oy, lalagay na sa tahimik yan. Meron namang meron namang sasabi, oy, papasok ka na sa gulo. Di ba? Yun yung mga typical na naririnig natin sa mundo. Kaya ikaw naman, after ng kasal mo, doon mo ma-realize, totoo nga pala. So pati ikaw, nakiayon na. Di ba? Ang pag-aasawa minsan ay magulo, minsan po ang tahimik. Tahimik kasi may mga time na ayaw nyo mag-usap, talagang sobrang tahimik po nun, di ba? Magulo, pwede namang mag-usap ng maayos pero kailangan magpataasan ng boses, ng tono. Lahat po tayo, narinig po yan sa kapitbahay natin, amen? O baka sa mismong buhay natin, nangyari po yan. Kaya po ang mga lalaki, pansinin mo, hindi pumapayag basta-basta. Na yung talagang dapat hindi pwedeng mas mataas ang boses sa iyo ng asawa mo. Agree po ba doon mga lalaki? So, kailangan mas powerful. Dapat sa mga lalaki, di ba? Kaya hindi dapat ang asawa mo. Kaya pag sinabi ng asawa mo na gagawin mo, sagutin mo. Di ba? Sabihin sa'yo na magsaing ka na. Di ba? Sisigaw ang ganun eh. Sigawan mo rin. Sabihin mo, ilang gatang. Sabihin mo, di ba? Oh, kailangan wag kang magpapatalo yung mga lalaki. Pero ang pinaka-importante po dyan, hindi dapat sa asawa mo, kaya sinabi ng asawa mo, dapat gawin mo, sagutin mo, na dapat ikaw yung final word, di ba? Halimbawa, sinabi sa'yo ng asawa mo, so ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. Sagutin mo lang siya, sabihin mo, yes, darling. So at least, ikaw ang final word. Amen po. Parang maraming nakaka-relate dyan, ha. Kaya po, ibang-iba ang kailangan po na may, kumaga, alam ko na may tinatamaan po sa atin, huwag po kayo magagalit sa akin. Ito po ay, kumaga, leading po ito di ba? Mga kapwa lalaki ko na alam po natin na kailangan po natin ito. Kaya po ibang-iba na kailangan na i-acknowledge po natin ng Diyos. Yung kanyang power, yung kanyang plan, yung kanyang purpose. Kaya kung sa tingin mo, ang kasal, parang tingin ng mundo, napakadali po sa kanila ng annulment, di ba? Napakadali sa kanila ng divorce, napakadali po sa kanila ng legal separation. But we need to understand, marriage is the design of God. Disenyo po yan at ginawa po ng Diyos ang kasal. Pero tila ang mundo ngayon, gumagawa na rin po ng batas para mapaghiwalay ang kasal. But we don't. Because the word of God itself there said, therefore what God has joined together, let us no one separate. Lagi po natin tatandaan yan. And I do believe, lahat po tayo alam niyan na ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Ang disenyo ng Diyos ng kasal ay doon po sa word na kasal, di ba? Nakita niyo ba yung unang sinabi kong mga kasal, yung mga negative? Pero ngayon, nakita natin yung negatibo. So pag positibo, ang dulot naman po nito ay lakas. Wow, di ba? Kaya pag gano'n, ang blessing nyo, laksa. Praise the Lord. Abundant blessing. Kaya ang isang mag-asawa, ang sentro, ang Diyos, strong yan. At ang flow ng blessing, abundant blessing. Di ba? Young people, dapat pag kayo mag-asawa, dapat alam nyo ang meaning ng marriage.
Marriage is a biblical practice. See our one of the key verse. Is the design of God. Walang parents si Adam and Eve. Pero after nila lahat may magulang na. Tama po ba? Sino po walang magulang dito? Hindi pwedeng sumulpot ka sa mundo nang wala kang magulang. This is the principle di ba? That's why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Yun po isa sa key verse natin. Makita po yan sa book Genesis chapter 2. Ito yung masasabi natin blessing Di ba pag may kinakasal, anong sabi? May kumakanta pa nga. Sabi doon, hindi tuloy yung makakanta. Pabasahin ko na lang. Kasi nakawala yung boses ko pa nag-high-tone ako. Sabi doon, ikaw ang bigay ng may kapal, sagot sa aking dasal. Yung pa yung lagi nating background, di ba? Pag kinakasal tayo, pero pansinin natin. Telling to you, ikaw ba, pinili mo yung magulang mo? Hindi, di ba? Ikaw ba pumili sa nanay o tatay mo? Sa mga kapatid mo? O, pwede rin. Pero sa pag-aasawa, binigyan ka ng pagkakataong pumili. Hindi natin pinili yung nanay natin, hindi natin pinili yung tatay natin, hindi natin pinili yung kapatid natin. Pero sa pag-aasawa, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na pumili. Amen ba? Kaya kung may kapintasan yung asawa mo, huwag mo nang ibabandera sa iba. Ikaw pumili niyan Kaya kung ang pagkukulang ng mister mo, huwag mo ipamukha. Hindi din si Mrs. Kaya kayo pinagsama para punuan ng pagkukulang ng bawat isa. Agree po ba tayo ron? Sabi nga, you are the completer of your partner. You need to complement each other. Kaya napakahalaga yung tinatawag po natin na blessed partnership. Alam niyo po, napakarami po kung nakikita po sa church niyan na talagang mag-asawa, parehas mong binebless ni Lord. Actually, kumbaga, isa po sa makikita po natin sa GIA, yung mga pamilya, di ba? Family tayo Marami po dyan, mag-asawang pastor, naglilingkod, ganyan. Minsan naiinggit ako. Inggit no? Pero all glory to God to their life. So kaya po napakalaga ng blessed partnership. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makasama habang buhay. Ang buhay ng tao, sabi, may dalawang desisyon A matter of eternity and a matter of lifetime. Ano po yung tinatawag na matter of eternity? Eternity, di ba? When you receive Jesus Christ, magkakaroon ka ng eternal life. Kaya hindi pa tumatanggap dyan, this is the time that you want to receive Jesus Christ. Amen? A matter of lifetime naman is yung pagpili mo sa mga pangasama mo once na mag-aido ka sa harap ni Lord. Sabi doon, till death do us part For better or for worse, di ba? For richer or poorer. At ito pa isang napakadaming kinasal na sabi nga, napakagarbo. Sino po ba yung kinasal dyan na salagang sobrang bonggang-bongga? Sabi nga, pinaghandaan talaga, di ba? Na makikita mo, napakamahal ng trahe de boga. Sobrang ganda ng suit niya. Even yung venue niya, di ba? Punong-puno ng flowers. But don't get me wrong, hindi po masama yon. Kasi lahat po tayo pinangarap na magkaroon ng magandang kasal. Sobrang pinaghandaan ng ilang oras na kasal. Pero take note, pero hindi pinaghandaan ang right after the wedding. At alam nyo, doon po sa mag-asawa, pagka mag-asawa na kayo, ito na yung tinatawag na discovery time. Amen? Ito na po yung reality. Kasi nagsimulang lahat expectation stage no di ba? Hindi pa kayo kasal kasi talagang ito para sa mga lalaki to, di ba? Talagang ang lalaki pag nagliligaw, wala kang hindi makikitang hindi maganda. Meron nga po akong isang magandang illustration diyan Nung nanliligaw, di ba?
Minsan may nasundan ako eh. Napakapatag naman po ng daan. Pero grabe kung alalayan yung babae. Dito ka dadaan, pero patag na patag po yung daan ha. Diba? Yun yung reality eh, di ba? Yun yung pag napatag ang kalsada, kung makaalalay si lalaki, wagas. Di ba? Pero nung tumagal ng panahon, naging mag-asawa na, bako-bako, niiwan na po yung asawa. Nasaan ba ito? Ang bagal-bagal maglakad. Nung lingunin, nadapa. Alam mo, sabi ng lalaki, ano ka ba? Ba't ba ganyan-ganyan ka? Nabaltog na, pinagalitan pa. Tawan-tawa kayo kasi ganun ang nangyayari po ngayon. Hindi po tayo naging consistent doon sa ating pagmamahal. Amen, sa ating asawa. So, tayo po ay nasa discouraged time. Pero pang isa, gusto nyo, dagdag pa ng isang illustration? Mas malala po ito. Sumakay ng jeep, nakarating sa pinuntahan, hinahanap si Mrs. Nasaan kayo, Mrs. ko? Hindi pala nakasakay, naiwan pala. Pero nung silang nandiligaw pa lang, kulang na lang buhatin, isakay sa jeep. Tama po. Ganun eh. Ganun ang ano. Kaya pero ngayon mag-asawa, nasa discovery na. Grabe, di ba? Even si babae, kung mag-makeup yan, wagas talaga yan, di ba? Ilang layer ang foundation nila. Kaya pag dumating yung time na mag-asawa na sila, ayan, binuburan na niyan yung makeup niya. Pagharap na niya sa'yo, nagulat ka na. Napahiyo pa sila. Is that you? Ayaw pa, di ba? Is that you? Eh, gano'n. Nung pala, mukha pala, statue yung mukha. Or just kidding, nagpapatawa lang po ako. Pero that's the reality. Discovery time pag po tayo ay nag-aasawa. Amen? Diba no? Napaka-thoughtful, napaka-caring. Pero sa mag-asawang kalagayan, doon mo muna malalaman. Even kaya nga, mga kapatid, hindi nyo kayang kontrolin ng ang isa-isa. Ang isa't isa, kaya ang kinakailangan, ang Diyos. Because marriage is a building process. Kailangan yung magpunuan, bawat isa. Lot of marriage broke because of wala silang knowledge of God. After hiwalay, ang daming ganyan, lalong-lalo na po dito, in abroad. Masyadong trending yan, di ba? Dapat ang tamang pag-iisip na sa hindi pagkakaunawaan ay hindi broke the relationship but build the relationship. Amen? Dahil lang tumatagal na relasyon, ang relasyong Diyos ang nakikilala. So kaya let the Lord build our family. Malino po? So ang binibigyan po ng emphasis ko dyan is let acknowledge the power, the plan, and the purpose of God. So pwede na po ako magpunta sa number 2 kasi malinaw na malinaw ang number 1, di ba? Let the Lord build our family. Let acknowledge the power, plan, and purpose of God. Number 2, let the Lord bind our family. So let us emphasize that abide in the precept and principle of God. Dito naman, ang magandang bigyan pansin natin, yung tinatawag na sweet fellowship, yung strong fellowship, strong family relationship. Meaning, we need to keep or manatili po tayo sa principle ng Diyos. Kasi nga, we cannot handle our family in our own principle or sa principle ng tao. Kung hindi kayo magkakasundo, malamang magkakahiwalay na kayo, which is the principle of this world. Di ba? That's the mindset and perspective of this world. Kaya no matter what doon tayo sa principle ng Diyos is clearly said, di ba? In the words of God, in the Mark chapter 9, Mark chapter 10, verse 9, God has joined together, let no one separate. Di ba? Sinabi natin kanina, that's important.
That's important link. Let the God establish our family. Masaya ang Diyos sa pamilyang masaya. Amen? Ulitin ko po. Masaya ang Diyos sa pamilyang masaya. So listen po, napakahalaga po nito. Yung tinatawag natin na acknowledgement and appreciation sa ating pamilya. Let us acknowledge and appreciate one another. The problem of this world, kumbaga, magandang practice na kagaya na lang sa isang anak o asawa. Dapat na-appreciate mo. Kasi if you appreciate yung asawa mo at anak mo, mamomotivate po yan eh. Amen? Mamomotivate po. Mamomotivate po siya, pero kung palagi mong papansinin, yung mali, ano mangyayari? Magre-rebelde po yan. Magmamatigas. Amen? God designed the family, God designed the marriage, and I know Satan want to destroy our family. God want us na maging matamis ang pagsasama-sama ng ating pamilya. Big amen o ba? Amen. Masaya po ba kayo sa pamilya nyo? Kung masaya po kayo sa pamilya nyo, isigaw nyo, I'm happy with my family. Ha-appreciate nyo ba ang isa't isa? Sabi nga po dyan, parang battery lang po yan. Alam po natin yung battery na AAA. Di ba? Ang sabi ko kanina, acknowledgement sa isang pamilya, acknowledgement, agreement, and adjustment. Tandaan po natin AAA. Kaya ang pag-uusapan po ang relasyon natin sa ating pamilya, what the Bible said, the father is the head of the family. We should acknowledge that sa lahat ng tatay. Hindi yung sasama ka sa samahang laban sa karapatan ng mga ewan. Di ba? May mga ganun, di ba? May sumasagot pa. Kung kaya sa mga lalaki, kaya din natin, hindi natin po pinag-uusapan yung kung kaya. Sabi, may sumasagot pa, kung kaya nila, kaya din natin, di ba? Hindi naman po pinag-uusapan yung kaya mo. Ang pinag-uusapan diyan kung ano ang disenyo ng Diyos. Ganun po kasi sa mag-asawa eh. Pag sinabi ng lalaki o ni babae, kung kaya mo, kaya ko rin. So, nagpapatakasan po sila. Sabi po dyan sa Ephesians 5:25, di ba? Wife, hindi po makakalimutan to. Alam, kabisado to ni Kuya Andrew. Wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. That's what the Bible. And we should acknowledge at yun ang kilalanin natin. Kumbaga, house decision. Now I ask you, kayo na bahalang sumagot. Mayroon po bang magkakapatid na nag-aaway? Meron, di ba? Mayroon po bang mga nanay at anak na nag-aaway? Meron yan. Meron po bang magtatay na anak nag-aaway? Meron din, di ba? Bakit pag kayo mag-asawa, pag nag-aaway, parang nakapagtataka? That is not surprising. Yung magkapatid na nakatira sa isang bahay, nag-aaway. Yung magnanay na niluwal niya yung kanyang anak, magulang, nasasagot ng anak. But I'm trying to say, lumaki sa isang environment, magkakasama kayo sa bahay, iisang nanay nyo, isang tatay nyo, nagkakaroon ng conflict kayo. Pero ngayon, bakit nagugulat kayo kung may conflict kayo mag-asawa na hindi lumaki ng same environment? Hindi lumaki ng iisang magulang, hindi lumaki ng iisang bahay. Ang kailangan po ay i-acknowledge natin ang disenyo ng Panginoon. Nag-agree tayo na pareho tayong susunod sa will ng God. Kasi nung kinasal ka, di ba, umagri ka. Susunod ka sa will ni Lord. Kayo, magkaharap pa kayo, di ba? Nagsuutan pa kayo ng sing-sing na parehas kayong susunod sa will of God. At kung hindi naman nagkakaintindihan, so kailangang mag-adjust. Di ba? Yun yung tinatawag na battery AAA. Di ba?
i-acknowledge mo, mag-agree ka, mag-adjust ka. Kaya tandaan nyo yung AAA battery. Maalala nyo po yan. Sa mag-asawa, maging sa mga anak, applicable po yan. Amen? Pero sa nangyayari ngayon, naghahanapan po tayo ng maiubutas sa ating pamilya. Papatunayan lang na panalo ka. Pero wag po ganun. Dapat walang mananalo dahil ang isang pamilya, sabi nga, ang kabiguan ng isa ay kabiguan ng lahat. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. So remember this. Ito, dagdag lang po ito. Naalala ko lang bigla. Sa atin po, di ba? Nag-aaral ang mga anak natin. Di ba tuwang-tuwa tayo, magulang na pag na-honor yung anak natin? Sino po hindi masaya pag na-honor yung mga anak? O sino pong anak, pag na-honor ka, hindi masaya ang magulang mo? Kasi parang siya yung nasa sabitan eh. Simple lang tayo, mga magulang. Di ba pag anak mo na-honor, yan, na kahit ang pagod mo, parang ikaw na rin yung na-honor. Even pag ang anak mo may sakit, parang ikaw na rin ang may sakit. Di ba pag ang anak natin may problema, sa pakiramdam na hindi ka makatulog kasi hindi pwedeng hindi ka apektado. Bakit? Because we are connected to each other. And that is the design of God for to be together. Amen? Okay pa ba kayo dyan? Kung hindi po kayo okay, kayayari na po tayo. Kaya po pahalaga natin ang isa't isa. Look at this na ikaw ang anak. Ito po yung para naman po ito sa mga anak. Alam ko lahat po tayo naging anak. Look at this na ikaw kung isang anak. May imagine mo ba nung time na pinagbubuntis ka pa lang ng iyong ina na yung magulang mo hindi alam kung babae o lalaki ka, yung iba, binili ka na ng pandalaking damit, babae pala lumabas. Di ba? Parang, alam mo yung sobrang excitement. Tama po ba? Noong nalaman mo na wow, positive result, talagang napahiyaw ka. Yes! Di ba? Especially yung matagal mga naghihintay dyan. Pantuwa yung tatay. Magmula noon, talagang sobrang alaga si Mrs., di ba? Na talagang nagbubuntis. Sabi niya, huwag kang dadaan dyan, baka madulas ka. Yung pagkalalay kay Mrs., para bang yung nasa patag na kartada, di ba? O baka mauntog yan, bahala ka. Pag nauntog yan, magiging kamukha ko yan. Wow. Yung mga ganon, di ba? So, sa mga anak, makinig kayo, kung naisip mo lang noon bago maging tao ka, mahihiya ka sa sarili mo kung paano mo nasasagot ang magulang mo. Mahihiya ka sa sarili mong lalapastanganin mo yung magulang mo. Kasi buhay nila yung, alam mong, nung nag-uumpisa ka lang, grabe yung joy sa puso nila. Yung excitement na tinatawag na, sabi ko kanina, yung pangarap sa'yo, nung inilabas ka na hindi mo naging magaan na minsan naganib yung buhay nila bago kay labas. Bakit kung kailan alanganing oras doon sila gigising, di ba? Nung ikaw ay sanggol, may sakit, hindi sila mapagkandatuto, hindi sila mapakali. Naalala ko tuloy yung nanay ko eh. Alam niyo po, yung nanay ko, 74 years old na po yun. Kahit nasa abroad ako, I keep bukol hair. Madalas. Walang busy-busy. Palagi kong sinasabi sa kanya, pag kakachat ko siya, sabi ko, mahal na mahal kita, mami, I love you. Kasi masarap sabihin yun habang narinig pa niya, di ba? Kasi walang kwenta yung nasa kabakong na kung sasabihin mong, nay, mahal na mahal kita. Walang kwenta yun. Ngayon yung sabihin sa kanila, yan habang naririnig pa nila. Yakapin nyo sila habang nararamdaman pa nila. Minsan habang nagkakaedad ang magulang natin, sasabihin pa natin, ang kulit naman itong nanay ko. Minsan ba naisip mo kung gaano kakulit nung pinagtiyagaan ko nila?
That's the cycle of life. Inalagaan ka nila noon, so pagtanda nila, alagaan mo din sila. Huwag natin silang babaliwalain. Tingnan niyo po sa ibang bansa, di ba, ang lungkot na pag dumating yung time na matanda na ang magulang, saan dinadala. Kaya tayong mga Pilipino, nakakatuwa, di ba? Sa ating pamilya, ang tibay ng samahan. Glory to God. Mga kapatid, now is the time us to appreciate our loved ones. Kaya po ako, sa tuwing uuwi ako sa Pilipinas, fulfilling, makasama ko yung aking mami. Wala na po kasi akong tatay, mami na lang. So talagang hindi pwedeng hindi ko siya yayakapin, hindi pwedeng hindi ko siya halikan. At lagi ko talagang sinasabi, sabi ko, mami, ang bango-bango mo. Umuwi 2 years old kaya, di ba? So kumbaga doon, hindi lang siya yung masaya. Ang saya-saya mo din kasi na-express mo yung pagmamahal mo sa puso mo. Amen? So that we need to develop with fellowship. Kaya mahalin natin ang ating magulang as Bible said, di ba? Ephesians chapter 6, honoring and obeying parents lead to a long life. Praise the Lord. Pick up nga po, ano po yung number one na that? Ang number one na key natin to have a happy family of God? Let the Lord build our family. Second is, let the Lord bind our family. So mamadaliin ko na po kasi mayayari na tayo. Third thing that I'm going to submit to you, again, share to you is, let the Lord bless our family. I-emphasize po na po namin po dito is always prioritize God. So para po i-bless ng Diyos ang pamilya natin, palagi po natin siyang uunahin. Diba? Ang dami pong nating naririnig, even from our side. Still, sabi natin doon is let put God first in our family. Sabi nga po sa Matthew chapter 6:33, di ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be given to you as well. Noon pa man kahit sa ang aspeto, palagi na dapat unahin ng Diyos eh. Kasi hindi dahil sa sipag mo nanggagaling ang blessing. Na kahit gaano kaganda ang karir mo, kahit gaano kaganda ang negosyo mo, kahit gaano kaganda yung trabaho mo, walang kasiguraduhan dyan. If we talk about blessing, it's not about our finances. But the true blessing is to have, kumbaga sabi, have peaceful life. Yung mayroon po tayong matagumpay na buhay. Yung may masaya kang buhay. Masarap na kahit tuyo lang ang kinakain mo. Masaya, di ba? Ang pamilya. Kesa dun sa lechon nga, magulo naman ang pamilya. So, meron nga pong isang joke, di ba? Doon pong isang joke. Ano sabi doon? Nagtanong, ano daw po ba ang kaibahan ng Bible sa baboy? Natawa tuloy ako. Sabi, ang Bible, yan ang maglalapit sa iyo sa Diyos. Kung baboy daw, yan ang maghahatid sa iyo sa Diyos. Kung tutusin po yung mga bagay na mas binigyan natin ng importansya, yun ang nakakasama po sa atin. Kaya po, napakaganda na yung pamilya natin, sanayin po natin na ang Diyos ang palaging inuuna. Kumbaga, magpaalalahanan po tayo. Ngayon, bakit uunahin mong pumunta ng berde yan? Hindi sa gawain ng Diyos. Di ba? Mahal, Martes ngayon, bakit kailangan mong unahin yan? Lakad mo. Baka hindi na tayo i-bless ni Lord yan. May sumagot naman, di ba? So maganda yung magpapaalahanan tayo, hindi po yung, sige mahal, o na lang mag-attend, mag-take out ka na lang. Meron pang ganun di ba? Imbis na bigyan mo siya ng encouragement, binibigyan mo pa siya ng opportunity na mag-separate kayo na sabay na magpuri sa Panginoon. Nangyayari po ba yan sa tunay na buhay? Yes, nangyayari po yan.
So this is the message that I'm going to share with you. Maiksi lang, pero I hope na nagbigay po sa atin ng reminder how to have happy family. Alam ko po, as a overseas workers, meron po sa atin na layo sa pamilya, pero sinasabi nga po natin, because through Him, we are not separated, and was perfect time makasama natin ang ating pamilya. Amen? So, hindi po hadlang ang magkakalayo. So, all glory to God po. That is the message that I'm going to share with you. And I'm going to recap. Sabi nga doon, happy family of God. Three key to have a family of God is let the Lord build our family. Acknowledge the power of God. Let the Lord bind our family to abide the precept and principle of God. Let the Lord bless our family. Always prioritize God. Let us bow our head and pray. Father, I thank you for your wonderful presence and for the truth of your words tonight. May your words be planted deep in our spirit, O God. Help me not but be forgetful hearer, but a doer of your words, allowing it to transform our life and guide our action. This is our prayer in Jesus' name. Amen.